Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Magtapat ka nga sa akin. Ha? May babae ka ano? At saan naman galing yung tanong na yan? Wala, naisip ko lang. Mas mabuti nang sabihin mo na sa akin kesa ako pang makahuli. Ano, may babae ka ba? Republic Act number 9262. Bawal ang psychological abuse sa asawa. At yung ginagawa mo sa akin ngayon, pinaparatangan mo ko na wala ka namang ebidensya. Huwag mo nga akong ginagamitan ng batas dahil lang abogado ka. At saka pinaparatangan ba kita? Nagtatanong lang naman ako ah. Alam mo, napaka-random mong mag-isip. Hindi ito random. Iba yung pinag-uusapan natin. Tapos, bigla ka na lang magtatanong ng ganyan. Naisip ko naman kasi yung dati mong sekretarya. Ay, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na umalis na siya dahil nag-abroad na. Pero may relasyon kayo nun. Diyos ko naman, Gina. Tapatin mo nga kasi ako rito. Wala na naman siya rito eh. Promise, hindi ako magagalit. Hindi ako magtatampo. Ano bang tingin mo sa akin, ha? Ewan ko. Minsan kasi feeling ko may tinatago ka. Ako? Anong tinatago ko? Hindi ko alam. Basta, nakukutuban lang ako. Ayan ka na naman sa kutob mo eh. Minsan tama naman ako eh. Hindi ka naman tumatama eh. So madalas akong mali, ganun ba? Tumahimik ka na nga lang pwede. At ano, may nakuha ka na bang bagong sekretarya ha? Oo, meron na. At magsisimula na siya bukas. Maganda ba? Ano ba yung tanong na yan? Paano kapag mas maganda sa akin? Paano kapag nahumaling ka sa kanya? Iiwan mo na ako, ganun ba? Ay, ayan ka na naman eh. Paulit-ulit na naman. Kailan ba ito matatapos? Kapag naging kampante na ako. 18 taon na akong kasal sa isang abogado na si Dennis. Nagmula ako sa isang may kayang pamilya na nagmamay-ari ng isang law firm. Kaya nang magdesisyon si Dennis na mag-aboga siya, sinuportahan ko siya, morally at financially. Sa madaling salita, ako po ang nagpaaral sa kanya. Nang makapasa siya sa bar, biniyayaan naman kami ng isang anak na babae, si Sofia, na ngayon ay 13 taong gulang na. Kasalukuyang nagtatrabaho ang aking asawa sa law firm na pagmamayari ng aming pamilya. Madalas nag-aaway kami dahil masyado kong bantay sarado sa kanya. Inaamin ko na mahigpit ako dahil natatakot akong ipagpalit niya ako. Gwapo po ang aking asawa, matipuno at magaling magsalita, kaya hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit ang aking kinatatakutan ay mangyayari pala sa pagdating ng kanyang bagong sekretarya. Ang babaeng hindi lang nagtatangkang sumira sa aming pamilya, kundi ang babaeng nagtangka rin sa aking buhay. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Gina. At ito ang aking kwento. Hello po, welcome. Ano pong may tutulong? Hello. Ay, Mrs. Atablanco, narito po pala kayo sa opisina. Oh, kilala mo pala ako. Ah, opo, kilala po kita. So, ikaw ang bagong sekretarya ng asawa ko ha? Opo, ako nga po. Anong pangalan mo? Tricia Santos po. Ilang taon? 30 years old na po ako. At saan ka naman nagtatrabaho dati bago ka nag-apply rito? Sa isang maliit na accounting office po. Tapos naging admin assistant din po ako sa isang real estate company. Matagal ka ba doon? Mga 2 taon din po. Bakit ka naman umalis doon? Gusto ko po kasi ng mas magandang opportunity. Tsaka mas gusto ko po yung mas challenging na work. At may experience ka na ba sa law office? Konti lang po, pero mabilis naman po akong matuto. Marunong ka ba sa scheduling, sa pag-aasikaso ng clients? How about sa mga confidential files? Opo, sanay po ako sa ganon. Good, kailangan maingat ka rito ha? Opo. May asawa ka na ba? Wala pa po. Boyfriend? Wala pa rin po sa ngayon. So focus ka sa karir mo? Parang ganun na nga po. Mabuti naman. Alam mo naman siguro na abogado ang asawa ko, tama ba? Maraming oras ang kinakain ng trabaho niya. Opo, naiintindihan ko po. Ibig sabihin nun, minsan late uuwi, minsan stress, minsan mainit ang ulo. Gagawin ko po ang best ko rito. Siguraduhin mo lang na trabaho lang talaga ang pakay mo rito ha? Opo, Mrs. Atablanco. Pero parang pamilyar ka sa akin eh. Nagkita na ba tayo dati? Anyway, baka nakasalubong lang kita somewhere else. At saka madali rin akong makalimot ng mga tao eh, lalo na kung hindi importante.
O siya, aalis na ako. Sige po, Mrs. Atablanco. Mag-iingat po kayo. Unang kita ko pa lang sa bagong sekretarya ng asawa ko, pamilyar na siya sa akin. Para bang nakita ko na siya noon, pero hindi ko lang maalala kung saan. May kakaibang pakiramdam agad akong naramdaman. Habang tinititigan ko siya, parang may unti-unting bumabalik na alaala mula sa nakaraan. At hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Kinagabihan habang naghihintay ako kay Dennis sa bahay, kinausap ko ang aking anak. Mommy, nasira yung phone ko. Ha? Bakit na naman? Kasi when I hung out with Fiona, malikot siya, kaya nahulog ko tuloy yung phone ko. Baka naman binubuli ka ni Fiona. Hindi po, Fiona is kind. Malikot lang talaga siya. What do you mean malikot? She keeps on jumping, running, and then? Nahawa ka. You keep jumping and running na rin. She keeps on insisting kasi. Sofia, you're a big girl na ha. 13 years old ka na at dapat behave ka na sa school. Grade 7 ka na at dapat you act like a lady na. Ganun naman talaga ako eh. Si Fiona kasi napaka-childish pa rin. Pero gumagaya ka sa kanya. Sorry mommy, hindi na mauulit. Hintayin na lang natin ang daddy mo at pabibili tayo ng new phone. Basta you promise na magbe-behave ka sa school ha? Yes po, mommy. Oh, nandyan na palang daddy mo eh. Oh, bakit ganyan ang mukha ng baby girl ko ha? Kasi po dad, nasira yung phone ko eh. Tumatakbo ako at ito nabasag. Ah, so gusto mo ng bagong phone? Opo, if pwede po. Bakit naman hindi? Anong gusto mo? Yung bagong usong cellphone ngayon? What? Seriously, dad? Ang generous mo naman yata ngayon ha, Dennis? Nanalo kasi yung kaso namin, yung land dispute ng Madrigal family. Tapos, malaki rin ang bayad nila. Really, Dad? So pwede talaga yung nauusong cellphone ngayon, ha? Pwede naman, basta may kondisyon. Ano po yun? Mas galingan mo pa sa school. At less screen time din ha. Daddy naman eh, kapag may new phone, syempre more screen time. Aba, naging negotiator ka na ha? Nagmana ka nga sa akin. Sana pati grades mana rin sa'yo. Mami naman eh, mataas kaya ako sa English. English lang, kumusta naman ang math mo? At least pasado. Pero second hand phone lang muna ha? Ha? No way! Joke lang. Daddy naman eh. Bibilhan ka ng daddy mo ng bagong phone. Basta mag-aaral kang mabuti ha? Tama si mami mo. Mag-aaral kang mabuti and we will buy that cellphone. Opo, Daddy. I love you, Dad. Love you too, baby girl. Balik na po ako sa room ko and starting today, gagawa na ako ng homework every night. Wow! Motivated ng baby girl ko ha? Sofia, don't forget to drink your milk ha? Yes po, Mommy. Naghapunan ka na ba ha, Dennis? Oo. Naghapunan na kami with the team. Nag-celebrate kami. Okay. Pinagtira pa naman kita ng ulam. Nagpunta ka pala sa office kahapon? Oo. Tinignan ko lang yung bagong sekretarya mo. Ay, Gina naman. Bakit kailangan mo pang gawin yun? Bakit? Bawal ba akong pumunta sa opisina ng asawa ko? Hindi naman bawal. Pero pwede mo naman akong sabihan muna eh. Kailangan ko pa bang magpa-appointment para pumunta lang sa opisina mo ha? Hindi yun ang point ko. Anong point mo? Ang point ko, pumunta ka dun para i-check ang sekretary ko. Hindi para bisitahin ako. Siyempre, kailangan ko rin siyang tignan bago siya eh. Tignan lang? Parang hindi lang tingin ang ginawa mo eh. Ay nako. Ayon sa receptionist, parang nag-job interview ka raw sa kanya. Ano naman? Tinanong mo raw ang edad, dating trabaho, experience, pati personal na buhay eh. Aba, natural lang yun. Natural? Oo, natural. Asawa mo ko. Karapatan kong malaman kung sino yung babaeng makakasama mo araw-araw. Kasama ko siya sa trabaho, Gina. Yun na nga eh. Lagi kayong magkasama sa trabaho. Siya ang una mong nakikita sa office. Siya ang kasama mo sa opisina, sa meeting, sa tawag, sa overtime. Malamang gusto kong malaman kung sino yan. Trabaho lang kasi yun. Alam ko, pero hindi naman masama kung gusto kong malaman kung sino siya. Kung maayos ba siya at mapagkakatiwalaan ba siya o kung professional ba siya. Natignan ko na yun, kaya nga ako ang nag-hire. At asawa mo ko. Apektado rin ako kung sino ang palagi mong kasama. Gina, empleyado ko yun.
Hindi siya banta. Hindi ko sinabing banta siya. Gusto ko lang malaman kung sino siya. Magkaiba yun ano? Kaya kailangan mo siyang tanungin na parang nasa job interview? Eh bakit ba defensive ka? Hindi ako defensive. Napapagod lang ako eh. Buong araw ako nagtatrabaho. Tapos pag uwi ko, eto pa yung usapan natin. Eh kasi importante naman to sa akin eh. Ang sinasabi ko lang, sana may tiwala ka rin sa akin. Meron. Pero gusto ko rin kilalanin ng mga taong malapit sa'yo araw-araw. Sekretary nga lang siya eh. Walang lang sa taong laging kasama ng asawa ko. Oh, ano? Bakit natahimik ka? Naiintindihan kita. Pero sana, wag mo akong tratuhin na parang may ginagawa akong mali. At sana maintindihan mo rin kung bakit ako nagtatanong. Mommy? Daddy? Nag-aaway po ba kayo? Oh, oy, baby girl. Akala ko ba gagawa ka ng homework mo? Nag-aaway po ba kayo ni Mommy? Hindi kami nag-aaway. May pinag-uusapan lang kami, Sofia. Sige na, bumalik ka na dun sa kwarto mo, ha? Opo, Mommy. Matapos ng gabing yon, pilit kong kinalma ang sarili ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka pagod lang si Dennis at baka ako lang ang masyadong nag-iisip. Ayokong gumawa ng problema kung wala naman talaga eh. Pero simula nang magkaroon ng bagong sekretarya si Dennis, napapansin kong sunod-sunod na rin ang pag-uwi niya ng gabi. Dati kahit busy siya sa trabaho, nakakapag-update pa rin siya sa akin. Pero ngayon madalas isang mensahe na lang na late siyang uuwi dahil marami raw siyang ginagawa sa opisina. Tuwing tinatanong ko siya, iisa lang ang sagot niya. Trabaho lang daw. May meeting, may clients, may inaasikasong kaso. Wala raw akong dapat na isipin. Sinubukan kong maniwala. Sinubukan kong wag gawing issue ang lahat. Pero habang tumatagal, lalo akong hindi mapakali eh. At dahil hindi nga ako matahimik, nagdesisyon akong bumalik sa opisina niya. Ay, Mrs. Atablanco, naparito po kayo ulit? May problema ba kung nandito ako ulit ha? Ano pong kailangan niyo? Nasaan ang asawa ko? Nakipag-meet po siya sa isang client eh. Ganun ba? Gusto niyo po ba ng kape? Hindi na. Hindi naman ako magtatagal eh. Sige po. Busy ba talaga kayo ngayon ha? Opo eh. Sunod-sunod po kasi ang cases niya nitong mga nakaraan. Kaya ba lagi na lang siyang late umuuwi ha? Minsan po, umaabot talaga kami ng gabi rito. Marami po kasing dapat na asikasuhin eh. Kami? Ibig ko pong sabihin ng team po. Kasama po ako sa pag-aayos ng schedule at files niya. Ano bang ginagawa niya at inaabot siya ng gabi? Iiba-iba po. Meetings, nagbabasa ng documents, tawag sa clients. Minsan po hindi rin siya halos nagpapahinga. Talaga? Opo, sobrang sipag po niya eh. Bihira po akong makakita ng ganyang kasipag na tao. At mabait po siya ha. Kahit stress na, maayos pa rin makitungo sa staff. Ganun ba? Opo, maswerte nga kayo sa asawa niyo eh. Hindi lahat ng napupunta sa lalaking successful na, responsable pa. Talaga lang ha? Totoo po. Kung tutuusin, maraming babaeng gugustuhin ng lalaking gaya niya. Pero kayo po ang napili niya. Mukhang mataas yata ang tingin mo sa asawa ko ha? Hindi naman po sa ganon. Nakikita ko lang po kung paano siya magtrabaho araw-araw. Ano pang nakikita mo ha? Simple lang po kasi siya eh, hindi maarte. Black coffee lang, okay na. Ayaw niya po yung sobrang tamis. Kapag may hearing siya, gusto niya tahimik muna sa umaga. Tapos kapag lunch, mas gusto niya po yung lutong bahay kaysa fast food. Kapag stress naman po siya, tahimik lang siya. Hindi nagsasalita kaagad. At mas gusto niyang mag-isip munang mag-isa. Para yatang kilalang kilala mo na ang asawa ko ha. Napapansin ko lang po ang mga bagay-bagay. Parte na rin po kasi ng trabaho ko yon para mas mapadali ang araw niya. Kailangan po kasi kapag sekretary ka, dapat alam mo kung paano gumalaw ang boss mo. Ganun ba? By the way, bagay po sa inyong violet. Ha? Nung una ko po kayong nakita rito, violet din po kasi ang suot nyo eh. Ngayon violet ulit. Pati bag nyo nga at shoes nyo may violet din. Favorite color nyo po siguro yan ano? Napansin mo pa yon ha? Opo, maganda po kasi tingnan sa inyo eh. Napaka-elegante at bihira lang ang mga bumabagay sa kulay na yan. Matalas ka palang tumingin ha? Parte rin po yun ng trabaho ko eh. Kailangan observant. Ikaw, anong favorite color mo? Ako po?
Hindi ko alam eh. Wala yata akong favorite color. Wala? Opo, pero baka magustuhan ko rin po ang violet ngayon. Talaga? Biro lang po. Mukhang marami kang napapansin ha. Kailangan po talaga, lalo na sa mga importanteng tao sa paligid ni Attorney Dennis. Oh well, maswerte nga si Attorney Dennis sa inyo eh. At syempre, maswerte rin kayo sa kanya. Nakakainggit nga po minsan eh. Naiinggit ka? Opo, maayos na pamilya, successful na asawa, hindi lahat meron yan. Diretsuhin mo nga ako. May gusto ka ba sa asawa ko ha? Ha? Naku, wala po. Hindi po ako ganyan. Sigurado ka? Opo, marunong po akong lumugar. Asawa niyo po siya at boss ko po siya. Alam ko po ang boundaries ko. Mabuti naman kung ganon. Ngumiti lang si Trisha pagkatapos ng usapan namin, pero hindi ako mapakali sa bawat sinabi niya. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ang dami na niyang alam tungkol sa asawa ko sa maikling panahon lang, at lalong hindi ko nagustuhan ang paraan ng paulit-ulit niyang pagsasabi na swerte ko kay Dennis at nakakainggit ang buhay ko. Parang simpleng papuri lang yun nung una, pero habang tumatagal, iba na ang dating sa akin. Isang gabi nag-uusap kami ng aking anak at may nalaman akong ikinabahala ng aking sarili. Mommy, I think bagay sa'yo ang short hair. Bakit naman? Wala lang, mas fierce ka kasi kapag short hair eh. Ikaw talaga, kahit ano na lang pumapasok sa isip mo. Gusto ko rin nga pong maging fresh looking, Mommy eh. Oh, bakit? Stress ka ba ha? Mommy, mukha ba akong pagod? Pagod? Bakit naman? Ang dami kasi namin ginagawa sa school kanina eh. I look so exhausted tuloy. Oh, bakit? May mga assignments kayo ha? Meron po. Math na naman. Nakakapagod mag-aral, Mommy. Kailangan mong mag-aral ng mabuti. Bagong bili ang cellphone mo ha? Kaya focus ka dapat sa school. Opo, Mommy. O, kumusta naman ang classmates mo? Okay naman po. Si Fiona malikot pa rin. Eh ikaw, tahimik ka ba today o madaldal? Balance lang po. Wow ha, balance talaga? Mommy, may itatanong po sana ako eh. Ano yon? Huwag kang magagalit ha. Magagalit? Bakit? Ano ba yung itatanong mo ha? Eh sabi kasi ng mama ni Chloe, lagi raw may kasamang babae si Daddy. Ha? Sino naman ang nagsabi niyan? Yung mama nga po ni Chloe, nakita raw niya si Daddy sa restaurant minsan, tapos may kasama raw na babae. Kailan daw niya nakita? Hindi ko po alam, basta sabi niya akala raw niya ikaw kasi naka-violet daw. Pero parang iba naman daw yung muka. Naka-violet? Opo, kaya tinanong niya ako kung ikaw daw ba yun. O ano naman ang sinabi mo? Sabi ko hindi ko alam. Mami, may iba pang babae si Daddy? Walang ibang babae ang daddy mo. Baka naman yung bagong secretary lang ng daddy mo ang nakita niya. Minsan kasi sumasama sa meetings o dinner kapag work-related. So hindi ba ibang babae yon? Sofia, daddy mo yon ha? Nagtatanong lang naman po ako eh. Alam ko, pero wag kang basta naniniwala sa mga sinasabi ng ibang tao. Pero bakit naka-violet din? Favorite color mo yun, hindi ba ma'am? Maraming taong mahilig sa violet, hindi lang ako. Okay. Gumiti lang ako kay Sofia at kunwari hindi naapektuhan sa mga sinabi niya. Ayokong maramdaman niyang may problema at ayokong madamay siya sa mga iniisip ko. Pero sa totoo lang Miss Winnie, hindi na ako mapakali. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ng mama ng kaklase niya na may babaeng laging kasama si Dennis at naka-violet pa raw. Naalala ko na naman si Trisha, ang mga tingin niya, ang mga salita niya at ang paraan ng pagkukwento niya tungkol sa asawa ko na para bang matagal na niya itong kakilala. Pati ang biro niyang baka magustuhan na rin niya ang violet. Sinubukan kong wag lang lagyan ng mali siya ang lahat, pero habang pinagduduktong-duktong ko ang mga narinig ko, lalo lang akong nababahala. Dahil doon, naisip kong magpagupit. Matagal na rin akong hindi nagpapalit ng itsure at sabi rin ni Sofia, mas babagay raw sa akin ang short hair. Pakiramdam ko kailangan ko pa rin ng pagbabago kahit sa simpleng paraan lang. Dennis, may napapansin ka na ba sa akin? Na ano? Wala, never mind. Bagong gupit ka pala ah. Oh, bakit? Anong meron? Wala, naisipan ko lang magpagupit.
Pupuntahan ka bang okasyon? Wala naman. Sinabi kasi ni Sofia na mas bagay daw sa akin ang short hair kasi mas fierce akong tignan. Bakit fierce? May kaaway ka ba? Kailangan bang may kaaway kung gusto kong maging fierce? Hindi naman. Nagtatanong lang ako. What do you think? Bagay ba sa akin ha? Okay naman. Okay lang? Oo. Maayos naman. Dati kapag may binabago ako sa sarili ko, napapansin mo kagad. Ay, At parang wala kang gana. pagod lang ako. Ang dami naming tinapos sa office eh. Lagi ka nalang pagod. Maraming ang trabaho. Baka naman may iba kang pinagkakaabalahan. Ay, ano na naman ba yan, Gina? Nagtatanong lang ako, no? Pwede ba? Kauuwi ko lang. Kaya nga kinakausap kita eh. Pagod ako, Gina. Huwag ngayon. Gabi-gabi na lang pagod ka. Oh, natahimik ka. Lagi na lang tayong ganito. Hindi na ako natutuwa sa mga kinikilos ni Dennis. Alam kong stressful ang trabaho niya pero iba na ang pakikitungo niya sa akin itong mga nakaraan. Madali na siyang mainis at parang wala na siyang gana tuwing kinakausap ko siya. Sinusubukan kong intindihin pero ramdam kong may nagbabago na sa amin. Isang araw bigla na lamang nagtungo si Trisha sa bahay namin. Lalo akong nagulat nang makita ko siyang nakasuot ng violet. Halos kapareho ng shade na madalas kong isuot. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba yun o sinasadya niya. Good morning po, Mrs. Atablanco. Anong kailangan mo? May naiwan lang kasi si attorney sa hotel kagabi. Hotel? Anong hotel? Mali ang inaakala nyo. May transaction po kami kagabi para sa isang VIP client. Doon po ginanap ang meeting. Kayong dalawa lang? Nandun din po ang client at ilang mga kasama niya. Late lang po natapos kaya hindi na siguro na ikwento ni attorney. Ano bang naiwan niya ha? Isang folder po at charger niya. Important files daw po kasi ito eh. Ganun ba? Nandito po ba si attorney? Ibibigay ko po sa kanya mismo ito. Wala siya rito. Naglaro siya ng tennis. May upcoming tournament kasi sila eh. Ay, oo nga pala. Nabanggit pala niya sa akin yung tournament na yon. Nakalimutan ko. Pwede mo namang ibigay yan bukas sa opisina niya ha. Bakit kailangan mo pang pumunta rito? Sunday should be a family day. Wala ka bang pamilya ha? Naisip ko lang po kasi na baka kailangan niya kagad. Importanteng dokumento po kasi ito eh. At saka nasa probinsya po ang pamilya ko at marami rin akong oras ngayon. Ganun ba? Ang sipag mo naman pala. Saan po pala siya naglalaro ngayon? Doon ko na lang po ihahatid. Masipag ka nga. Trabaho lang po. Kailangan ba talagang ikaw ang maghatid niyan ha? Hindi ba pwedeng iwan mo na lang sa akin? Ako naman ang asawa niya eh. Sige po. Iiwan ko na lang po ito sa inyo. Ako na lang ang magbibigay sa kanya. Sige po, thank you po. By the way, naka-violet ka ngayon ha? Favorite color mo na ba yan ngayon ha? Nagsusuot po kasi ako ng violet minsan at nabanggit ni attorney na bagay raw sa akin ang ganitong kulay. Kaya simula no, nagsusuot na po ako ng violet. Talaga ha? Sinabi niya sa iyo yun? Opo, habang nasa office po kami. Napansin lang niya siguro. Ang observant naman ang asawa ko. Ganun po talaga si attorney. Napapansin niya ang maliliit na bagay. Talaga lang ha? Bagay po sa inyong buhok niyo, Mrs. Atablanco. Mas bagay po sa inyong short hair. Mas strong ang dating. Mukhang marami kang napapansin sa asawa ko ha. At pati na rin sa akin. Nasanay lang sa pagiging sekretarya. Ay nagiging observant po ako. Observant ba? O nagiging interesado? Alam ko po kung saan ako lulugar, Mrs. Atablanco. Mabuti naman kung ganon. Malaki po ang respeto ko sa inyo bilang asawa ni attorney. Sana tandaan mo yan ha? Opo, Mrs. Atablanco. O siya, naiabot mo na yung sadya mo, kaya pwede ka nang umalis. Sige po, aalis na po ako. Isang bagay lang. Ano po yon? Sa susunod kung may kailangan ka, huwag kang dumiretso dito sa bahay namin ha. Empleyado ka lang ng asawa ko, hindi ka parte ng pamilya namin. Kasi ang bahay para lang ito sa mga kapamilya at ang opisina para sa mga katrabaho. Kaya dun ka na lang makipagtransaksyon sa mga kinakailangan mo ha? Opo, Mrs. Atablanco. Kung yan po ang gusto nyo. Good, makakaalis ka na. Pagkaalis ni Trisha, hindi ako mapakali. Maayos siyang nagsalita at parang pinaghandaan ng bawat sagot niya.
Pero habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na may ibang ibig sabihin ng bawat salitang binibitiwan niya. Ang mas tumatak sa akin ay nang sabihin niyang bagay raw sa kanya ang violet dahil yun ang sinabi ni Dennis. Simpleng kulay lang sana yun pero bakit kailangan pa niyang ipaalam sa akin? Para bang sinasadya niyang iparamdam na may usapan silang dalawa na hindi ko alam. Sa unang pagkakataon, malinaw na sa akin na hindi lang siya basta sekretarya ng asawa ko. May isang bagay kay Trisha na parang lumalagpas kung saan siya dapat lumugar. Kinagabihan, late nang umuwi ang asawa ko mula sa paglalaro ng tennis. Grabe naman yung laro nyo. Inabot pa talaga kayo ng gabi ha? Medyo nagkasiyahan lang habang naglalaro. Alam mo naman matagal na kaming hindi nakapaglaro ng tennis eh. Tapos may upcoming tournament pa kami. Siya nga pala. Nagtungo yung secretary mo dito. Talaga? Bakit daw? May naiwan ka raw na importanteng dokumento at saka yung charger mo. Oo nga pala. Kailangan ko yung dokumento na yun. Kailangan ba talaga sa hotel kayo ha? VIP yung client namin. Sinabi niya naman siguro sa'yo yun. Oo, sinabi niya. At ang dami rin niyang naikwento sa akin. Ay, ano na naman yan? Wala, napansin ko lang na parang masyado siyang komportable sa'yo. Gina, sekretary ko siya. Siyempre kailangan namin magkaintindihan sa trabaho. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, parang masyado ka na niyang kilala. Natural lang yun. Lagi kami magkasama sa office eh. Kaya nga ako nagtataka eh. Ang bilis naman niyang makakilala ng tao. Ano ba kasi ang problema mo sa kanya? Hindi ako natutuwa sa bagong sekretarya mo. Ano na naman ang dahilan mo? Pakiramdam ko kasi ginagaya niya ako eh. Ano? Kinagaya ka niya? Napapansin mo naman sigurong nagsusot na siya ng violet ngayon. Damit, sapatos, pati ng mga gamit. Violet lahat. Ano naman ngayon? Bawal bang gumamit ng kulay na yan ha? May copyright ka ba sa violet? Dati sinasabi niya sa akin na wala siyang paboritong kulay. Tapos ngayon nagsusuot na siya ng violet. Gina, kulay lang yan. Diyos ko naman oh. Hindi lang kulay ang punto ko rito, no? Para kasing naiinggit siya sa akin eh. Saan mo naman nakuha yung sinasabi mo? Kutob ko lang yon. Ayan ka na naman sa kutob mo eh. Huwag mong minamaliit ang kutob ko ha. Hindi ko minamaliit, okay? Pero minsan, sobra ka lang mag-isip. Sinabi mo kasing bagay sa kanyang violet eh. Ha? Sinabi ko yun sa kanya? Oo, yun mismo ang sinabi niya sa akin. Wala akong maalalang sinabi ko yun sa kanya. So nagsisinungaling siya, ganun ba? Gina, Napapansin mo rin palang suot niya. Gina, nandun kami sa isang opisina. Siyempre nakikita ko lahat ng tao dun. Pero bakit kailangan mo pang purihin ha? Hindi ko nga maalala kung sinabi ko ba talaga yun eh. Mas napapansin at pinupuri mo ang kulay ng damit niya kaysa sa buhok ko. Lahat na lang ba ng bagay binibigyan mo ng meaning? Kasi may dahilan ako. Itigil mo na to, Gina ha. Pagod ako ngayon. Buong araw kami naglaro. Puro ka na lang pagod. Parang umuwi ka na lang dito sa bahay kung pagod ka na. Ay, ewan ko sa'yo. Dumating ang araw ng tennis tournament na sinalihan ni Dennis kasama ang mga kaibigan niya. Nagtungo kami ni Sofia ron para suportahan siya. Habang nakaupo kami sa bench at pinanonood siyang maglaro, napatingin ako sa kabilang side at doon ko nakita si Trisha. Naroon din siya, tahimik na nakaupo at nakatingin kay Dennis na parang isa rin siya sa mga sumusuporta sa kanya. Lalo akong napatigil nang makita kong naka-violet siya at short hair na rin. Halos kapareho ng style ng buhok ko. Napatingin siya sa akin at ngumiti pero hindi ko siya pinansin. Pakiramdam ko may ibig sabihin ng simpleng ngiting yon. Hindi ako mapakali habang tumatagal ang laro at nang tumayo ako para magtungo sa comfort room, doon nga nag-cruise ang landas naming dalawa. Hello, Mrs. Atablanco. Nananadya ka ba? Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Ginagaya mo ba ako? Hindi ko po kayo maintindihan. Talaga ha? Naka-violet ka na naman. Tapos, short hair ka na rin ngayon. Ano pang susunod mong gagayahin sa akin ha? Ito po bang buhok ko? Nagustuhan ko lang kasi yung short hair nyo. Nung nag-usap tayo last time, naisip ko baka bagay din sa akin. Kaya ginaya mo? Inspired lang po. Magkaiba naman po yon, hindi ba? Huwag mo nga akong pinaglololoko. Hindi po ako nanloloko. Sa katunayan, gusto ko nga sanang itanong sa inyo kung bagay ba sa akin itong new hairstyle ko.
Ako pa talagang tatanungin mo niyan ha? Kayo po kasi ang inspirasyon ko sa new look ko eh. Ang kapal mo rin. Ay, nagtatanong lang naman po ako. Hindi po ba bagay sa akin? May mga bagay na kahit gayahin mo, hindi magiging bagay sa'yo. Masama po bang humanga? Humanga? O naiinggit ka? Lahat naman siguro ng babae maiinggit sa inyo. Talaga lang ha? Nasa inyo na po ang lahat eh. Maganda kayo, may anak, maayos ang buhay, at may asawang successful. Hindi lahat nabibigyan ng ganyang kapalaran. Kaya gusto mong kunin. Ano pong kukunin? Yung meron ako. Hindi naman po lahat ng gusto inaagaw. Minsan tinitignan lang. Ang galing mong sumagot ano? Natuto lang po ako magsalita ng maayos. Sabihin mo na lang ng diretsahan. May gusto ka ba sa asawa ko ha? Boss ko po siya at nirerespeto ko po siya. Respeto? Kaya ka nandito ha? Nanonood lang naman po ako eh. Tennis tournament ito. Hindi ito trabaho. In-invite po kasi ako ni attorney. Siyang nag-imbita sa'yo ha? Oo, sabi niya kung gusto ko raw manood pumunta lang ako rito. Ang bait naman niya sa'yo. Mabait naman po talaga si attorney eh. Ang swerte mo nga sa kanya. Hindi lahat ng imbitasyon dapat mong puntahan. Talaga? Hindi ko naman po akalaing bawal pala. May mga bagay na dapat alam mo kung saan ka lulugar. Alam ko naman po ang lugar ko eh. Sigurado ka? Kasi parang palapit ka na ng palapit sa hindi para sa'yo. Kayo po ang legal na asawa. Wala po akong laban doon. Buti, alam mo. Minsan po ang mga bagay na inaalagaan ng matagal, pwede pa rin pong maagaw kapag pinabayaan. Ano? Wala po. Sinasabi ko lang, magaling pong maglaro si attorney ngayon. Lumayo ka sa asawa ko. Kung gusto niyo po, sabihin niyo yan kay attorney. Siya naman po ang nag-imbita sa akin eh. Hindi ang tournament na to ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko, alamin mo ang hangganan mo. Alam ko ang hangganan ko. Hindi halata. Mami, magsisimula na yung game ni Daddy. Oo sige, tara na anak. Hello, Sofia. Hello po. Ang ganda mo naman, manang-mana ka sa daddy mo. Talaga po? Oo, lalo na yung smile mo. Sofia, halika na. Opo, Mami. Good luck kay attorney. Ang galing pa naman niyang maglaro. Sige, mauuna na kami. Full support ang whole family ah. Siyempre, pati ang mga ka-workmates, full support din. Pero ako lang palang nandito. Mami, baka magsisimula na po. Oo anak, tara na. Mag-enjoy po kayo, Mrs. Atablanco. Nagpatuloy nga ang laro ni Dennis pero hindi ako makapag-focus sa kanyang laro. Nakatingin lang ako kay Trisha at sa bawat kilos niya. Kung paano siya ngumiti, kung paano siya tumingin kay Dennis at kung paano siya kumilos na para bang may lugar siya sa buhay ng asawa ko. Habang masaya ang lahat sa panonood ng laro, ako naman lalong nababagabag. Pakiramdam ko may isang bagay na nangyayari sa harap ko na ako lang ang nakakaramdam. Natapos ang tournament at nanalo sina Dennis. Pero kahit masaya ang lahat, mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Sa dami ng nangyari noong araw na yon, gabi na nang makauwi kami sa bahay. Ay, pagod na pagod ako. Ang init pa kanina sa court. Mukha namang masaya ka eh. Oo naman, nanalo kami. Kita ko nga, marami ring natuwa sa'yo. Marami? Anong ibig mong sabihin? Wala, napansin ko lang na masaya rin yung sekretary mo habang nanonood. Eto na naman. Bakit nandun siya? Hindi naman trabaho yun eh. In-invite ko naman lahat ng staff ko eh. Siya lang ang dumating. Wala namang masama dun. Lahat ng staff? Oo, nag-message ako sa group. Inimbitahan ko silang lahat. Pero siya lang ang pumunta. Oo nga, at anong problema dun? Hindi mo kasi nakikita ko eh. At ano na naman yung nakikita mo? Para siyang may hidden agenda. Ginagaya niya ako. Violet ang suot, shorter hair na rin. At lagi pang nakadikit sa'yo. Gina, seryoso ka ba? Oo, seryoso ako. Kulay ng damit at gupit ang issue mo ngayon? Hindi lang naman yun eh. Ang paraan niya ng pagsasalita at ng pagtingin niya sa'yo, Dennis. Babae ako, alam ko yun. Ikaw lang ang nagbibigay ng meaning sa lahat. Kasi may mali talaga at ramdam ko yun. Ayan na naman tayo sa nararamdaman mo eh. Paulit-ulit na lang. Hindi ka ba napapagod ha? Huwag mong baliwalain ang sinasabi ko. Hindi ko binabaliwala. Pero pakinggan mo nga ang sarili mo.
Napapraning ka na eh. Napapraning? Oo. Lahat na lang pinaghihinalaan mo. Lahat ng kilos ko at ng sekretarya ko, ginagawa mong issue. Asawa mo ko. Natural lang na maramdaman ko ito. Natural lang magtanong. Pero yung ginagawa mo, sobra na eh. So, ako na naman ang mali. Ang sinasabi ko lang, tigilan mo yung kakaisip mo ng kung ano-ano. Madaling sabihin yan dahil hindi mo alam tong nararamdaman ko. Gina, pagod na ako ah. Ayoko nang makipagtalo. Siyempre, kapag ako nagsasalita, pagod ka lagi. Bahala ka na nga. Kita mo? Ganyan ka na lang lagi eh. Nag-iba na ang pakikitungo sa akin ni Dennis. Parang unti-unti na siyang nagiging ibang tao. Madali na siyang mainis, malamig na siyang sumagot at parang wala na siyang pakialam sa nararamdaman ko. Sa tingin ko ang sekretaryang naiinggit sa akin ang dahilan ng lahat ng ito. Lalo akong nabahala pagsapit ng kaarawan ng pinsan ni Dennis. Habang naroon kami sa venue at nakikihalubilo sa mga kamag-anak, laking gulat ko nang makita kong dumating din si Trisha. Hindi yun office event kundi okasyon ng pamilya. Kaya lalong hindi ko maintindihan kung bakit naroon siya. O Tricia, nandito ka na pala. Good evening po, Atty. Dennis. Good evening din po, Mrs. Eta Blanco. Hindi ko akalain na magkapamilya pala tayo. May pinaasikaso ko kay Tricia, dito lang siya sa malapit. Kaya inimbitahan ko na rin siya rito para kumain. Ganun ba? Sandali pupuntahan ko muna yung tito ko dun sa loob. Maiwan ko lang muna kayo dyan. Ano ba talagang gusto mo, ha? Excuse me po? Huwag ka nang magpanggap pa sa harap ko. Bakit ba lagi ka nalang biglang sumusulpot kung nasa ng asawa ko? Inimbitahan nga po ako, hindi ba? At lagi ka namang game. Wala naman pong masama kung makisama ako eh. May mali kapag hindi mo na alam ang lugar mo. Alam ko po ang lugar ko. Hindi halata. Sa tennis game at ngayon family event naman. Anong susunod ha? Magpapasko ka na rin sa bahay namin ha? Mrs. Eta Blanco, masyado niyo yatang binibigyan ng kulay ang lahat. Ikaw ang mahilig sa kulay, lalo na sa violet. Bagay naman po kasi sa akin eh. Asawa niyo po ang nagsabi niyan. Makinig ka sa akin ha, Tricia. Hindi ako natutuwa sa ginagawa mo. Wala naman po akong ginagawang masama Alam mong meron at para yatang sinasadya mo na. At bakit galit na galit kayo? Si attorney naman ang nag-imbita sa akin eh. Dahil asawa niya ako. Ako ang unang makakapansin kung lumalagpas ka na sa hangganan mo. Baka po nagsaselos lang kayo. Hindi ako nagsiselos sa'yo, no? Binabalaan lang kita. Pinagbabantaan niyo ba ako? Paalala lang, lumayo ka sa asawa ko at tigilan mo na ang pagsulpot sa bahay namin. Kung ayaw niyo akong makita, kausapin niyo si attorney. Siyang nag-imbita sa akin eh. Huwag mong gamitin ang asawa ko para magmukha kang inosente, no? May sarili kang paa. Ikaw mismo ang lumalapit. Wala naman po akong ginagawang mali. Nandito lang ako dahil inimbitahan ako. Huwag mong gawing dahilan ng imbitasyon para makisali sa buhay ng may buhay, Mukhang ang bigat talaga ng nararamdaman niyo para sa akin. Mabigat at masama. Lumayo ka dahil kapag ako nang kumilos, hindi ka matutuwa. Galit na galit po yata kayo. Hindi pa ako galit sa tono kong to. Mrs. Eta Blanco, nagsisimula pa lang po ang gabi. Chill lang po muna tayo ha. Hindi ko nagawang mag-enjoy ng gabing yon. Nakatitig lang ako kay Tricia at nagkimkim ng galit. Parang unti-unti niyang sinisingitan ng bawat parte ng buhay ko. Ang asawa ko, ang pamilya ko, at ang katahimikan naming mag-asawa. Habang nakangiti siya sa harap ng iba, mas lalo kong nakikita ang tunay niyang ugali. Para sa akin, hindi lang siya simpleng sekretarya. Isa siyang inggiterang sekretarya na unti-unting gustong agawin ang buhay na meron ako. Habang papauwi kami, hindi ko kinausap si Dennis. Ramdam niyang galit na naman ako. Nang makauwi kami at natulog na si Sofia, doon na kami nagsimulang magsumbatan. Alam mo namang mainit ang dugo ko sa sekretaryang yan. Ano na naman ba kasi ang problema mo? Bakit mo ba siya inimbitahan kanina? Family gathering yon at hindi naman siya parte ng pamilya. Hindi lang naman kapamilya ang naroon. May mga kaibigan din silang pumunta. At ano, kaibigan mo rin ang sekretaryang yon ha? Gina, inimbitahan ko lang siya para kumain. Lagi mo na lang iniimbitahan. Tennis game, family event. Anong susunod ha? Grabe ka naman magsalita. Para bang may masama akong ginagawa? Hindi ba? Kahit ako, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan lagi siyang kasama. Dahil nagtatrabaho siya para sa akin. Madalas kami magkasama sa office. Natural lang yun.
At natural lang din ba na dalhin mo siya sa mga personal mong lakad? Hindi ko siya dinadala. Inimbitahan ko lang. Malaki ang pinagkaiba nun. Pareho lang yon sa ginagawa mo. Pinapalapit mo siya sa buhay mo eh. Eh ikaw lang ang nagbibigay ng mali siya eh. Hindi ako tanga, Dennis. Nakikita ko ang kilos ng babaeng yan at nakikita ko rin kung paano mo siya tratuhin. Pwede ba, Gina? Kung gusto mong tumahimik ako, tanggalin mo siya. Ha? Tanggalin mo ang sekretarya mo. Gina, hindi yun ganun kadali. At bakit hindi? Ikaw ang amo. Isang salita mo lang tapos na yon. Hindi biro yan trabaho namin. Marami kaming clients ngayon. Sunod-sunod ang hearings, meetings, mga documents na kailangan tapusin. Kapag nagpalit ako ng sekretary, mag-a-adjust na naman kami sa lahat. So mas importante siya kaysa sa nararamdaman ko. Hindi yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, kailangan ko ng maayos na tao sa opisina. At siya lang ba ang maayos ha? Sa totoo lang, siya ang pinakamagaling kong naging sekretarya. Ano? Totoo naman eh. Mabilis siya, organized, maaasahan, marunong humawak ng pressure. Mahirap maghanap ng tulad niya ngayon. Talagang pinupuri mo pa siya sa harap ko ha? Sinasabi ko lang ang totoo. Trabaho lang ang pinag-uusapan natin. Hindi lang trabaho to at alam mo yan. Nakakapagod ka na, Gina. At ako ha? Alam mo kung gaano ako napapagod sa ginagawa nyo? Ay, hindi kita maintindihan. Matapos ang gabing yon, Miss Winnie, lalo lang lumala ang gulo naming mag-asawa. Pakiramdam ko, mas pinapanigan pa ni Dennis ang sekretary niya kesa sa akin. Kaya habang tumatagal, lalo akong kinakain ng sama ng loob at pagod sa kaiisip sa sekretaryang yon. Isang araw, nagising na lamang ako na mabigat ang pakiramdam ko. Mataas ang lagnat, masakit ang ulo at parang nangihina ang buong katawan ko. May kakaiba ring hilo at paninikip sa dibdib na hindi ko maipaliwanag. At sa araw pa naman yon ang family day ni Sofia sa school. Isang event na ayokong palampasin bilang ina niya. Handa na sana kaming umalis para pumunta sa paaralan pero nangihina ako. Mommy, are you okay? Parang lalagnatin yata ako eh. Paano na yung family day? Don't worry, dadalo ako. Ang taas ng lagnat mo, Gina. Sigurado bang tutuloy ka ngayon? Magpahinga ka na lang muna dito sa bahay at uminom ka ng gamot. Uminom na ako ng gamot at magiging okay na rin ako maya-maya. Sigurado ka ba? Oo, kailangan kong umattend sa family day. Ito pa naman ang highlight event ng school ni Sofia. Mommy, may dance presentation pa naman kami. Kaya nga pupunta ako eh, hindi ko palalampasin yon. Gina, tignan mo yung sarili mo oh. Namumutla ka na. Okay lang ako, konting lagnat lang to. Hindi lang lagnat yan. Kanina ka pa nanginginig eh. Giniginaw lang ako. Mommy, parang nanginginig yung kamay niyo. Okay lang ako anak. Umupo ka na lang muna dyan. Huwag kang tumayo ha? Tayo na at baka Gina! Kaya ko pa. Sandali lang. Parang umiikot yata ang… Mommy! Gina, dahan-dahan ka lang. Nahihilo lang ako. Mawawala rin ito. Pero hindi yata kaya ng katawan mo eh. Dennis, family day ng anak natin ngayon. Pero tignan mo nga yung itsura mo. Mommy, okay lang po. Marami pa namang family day sa susunod eh. At saka nandyan din naman si Daddy. Sorry anak ha. Okay lang po. Basta gumaling lang po kayo. Kami na lang ni Sofia ang pupunta. Magpahinga ka na lang rito. Bumawi ka na lang sa susunod. Sayang naman at hindi ko makikita ang dance performance mo anak. May live naman po sa social media page ng school namin eh. Doon na lang po kayo manood. Sige anak. Matulog ka muna, Gina ha? Tatawagan kita maya-maya. Nagpahinga na lang ako sa bahay habang sina Dennis at Sofia ang pumunta sa family day. Uminom na ako ng gamot pero parang ayaw pa rin mawala ang lagnat ko eh. Mabigat pa rin ang pakiramdam ko, nangihina ang katawan ko at paminsan-minsan inuubo ko. Kahit pagod na ang mga mata ko, pinilit ko pa rin manood sa live ng social media page ng school para makita ang dance performance ni Sofia. Pero imbis na matuwa, nabigla ako sa nakita ko. Sa live video, nakita ko ang bruhang sekretarya na katabi ni Dennis habang pinanonood nila si Sofia sa stage. Magkatabi silang dalawa, nag-uusap at nakangiti na para bang silang dalawang mag-asawa. Umuusok ako sa galit at nasasaktan sa aking nakita. Mas lalo tuloy akong nilagnat at parang unti-unti kong nararamdaman na pinapalitan ako sa sarili kong pamilya.
Kinahapunan umuwi na sina Dennis at Sofia habang ako naman nagkikimkim na ng galit. Mami, nanalo po kami kanina. Congrats, Sofia. Hindi ka pa rin ba magaling, Mami? Mas lalong lumala ang nararamdaman ko eh. Kailangan mo na sigurong magpa-check up. Okay lang ako. Ibang pakiramdam ko ang lumalala. Mami, nakita mo ba yung sayaw namin? Oo, napanood ko sa live. Ang galing mong sumayaw, anak. Talaga po? Nakita mo rin ba nung binigyan ako ng medal, ha? Oo, nakita ko lahat. Lahat-lahat. O sige na Sofia, magbihis ka na muna ha. Punong-puno ka ng pawis eh. Nakita ko rin kung sinong katabi mo buong oras. Gina, Sofia, anak, magbihis ka na muna sa kwarto mo. Magpahinga ka na rin pagkatapos. Ha? Pero ikukwento ko pa sana ang… Mamaya na lang, anak. Sige na. Opo, Mami. ay, ano na naman to? Ako pa talaga, ha? Bakit galit ka na naman? Sagutin mo ko. Bakit nandun sa family day ng anak natin ang sekretarya mo? Gina, huwag kang magtaas ng boses. Sagutin mo ko. Bakit nandun siya? Dumaan lang siya. Dumaan? Family day yun sa school ng anak natin. Hindi yun coffee shop. Nandun siya dahil may kailangan siyang ibigay sa akin na file. File? Sa family day? Seryoso ka ba talaga, ha? Gina, coincidence lang naman na nandun siya eh. Huwag mo akong ginagawang tanga. Nakita ko sa live. Magkatabi pa nga kayo eh. Nag-uusap, nagtatawanan. Para nga kayo ang mag-asawa eh. Natural lang yun. Kinakausap niya ako eh. Nandun na eh. At pinaupo mo pa sa tabi mo, ha? Ano bang gusto mong gawin ko? Paalisin ko? Oo, dahil hindi siya dapat nandun. Sumosobra ka na. Ako patuloy ang sobra, ha? Ako itong may sakit. Ako itong hindi nasilayan ng performance ng anak ko. Tapos, siya ang kasama mo sa event ng anak natin. Teka. Huminahon ka nga muna. Huwag mo akong utusang huminahon. Sagutin mo ako. Wala kang dapat na ikagalit. Staff ko siya. Staff mo siya sa opisina, hindi sa pamilya natin. Lahat na lang binibigyan mo ng issue eh. Kasi lahat na lang nandun siya. Sa tennis, sa family event, ngayon sa school pa ng anak natin. Nagkataon lang ang iba dun. Walang nagkataon sa paulit-ulit, Dennis. Ay, napapraning ka ng talaga. At ikaw, bulag ka na o pinipili mo lang maging bulag? Tama na ha. Pagod ako. Pagod ka? Ako itong nilalagnat, inuubo at nasasaktan sa ginagawa mo. Wala akong ginagawang masama. Kung wala, bakit parang siya nang pumapalit sa pwesto ko? Gina, Tanggalin mo siya sa trabaho! wag na natin pag-usapan yan. Tanggalin mo siya kung may respeto ka pa rin sa akin bilang asawa mo. Hindi ako magdidesisyon dahil lang sa selos mo. Hindi to selos. Pagtatanggol to sa pamilya ko. Ikaw ang sumisira sa pamilya natin sa kakahinala mo. Hindi ako. Kayong dalawa. Gina, tama na. Wala kang alam sa sinasabi mo. Marami akong alam. Mas marami pa kaysa sa inaakala mo. Hinala lang yan. Wala kang ebidensya. Hindi lahat kailangan ng ebidensya para maramdaman ko. Pagod na ako sa ugali mong ganito. Mas lalo na ako, Dennis. Pagod na ako sa pagpapanggap na okay lang ang lahat. Gina, tumigil ka na pwede? Tandaan mo to ha. Kapag tuluyan ng nasira ang pamilya natin, ikaw ang may kasalanan ng lahat at ng sekretaryang yon. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa galit, stress o sa kung anong nangyayari sa buhay ko, pero parang lalo lang lumalala ang nararamdaman ko araw-araw. Ilang gabi na rin akong hindi makatulog ng maayos. Mabigat ang katawan ko, pabalik-balik ang lagnat at kahit bumababa ito kapag umiinom ako ng gamot, bumabalik din paminsan-minsan. Lagi rin akong nangihina hanggang sa hindi ko na lang namalayan na may maliliit na butlig ng tumutubo sa katawan ko. Ilang araw na rin kaming hindi nag-uusap ni Dennis at parang wala lang sa kanya kahit kitang-kita na niyang nahihirapan ako. Pakiramdam ko, binabaliwala na lang niya ako at ang lahat ng pinagdadaanan ko at naniniwala ako ang sekretarya niya ang dahilan ng lahat ng ito. Kaya sa sobrang galit at sama ng loob, napagdesisyonan kong sugurin sa opisina ang inggiterang sekretaryang yon na unti-unting sumisira sa pamilya ko. Mrs. Atablanco, naparito po kayo. Huwag mo akong tawaging Mrs. Atablanco na parang wala kang ginagawang pang-aahas. Ano pong sinasabi niyo? Ano ba talaga ang gusto mo sa asawa ko? Excuse me po, sekretarya lang po ako rito. Sekretarya? Kasama ba sa trabaho mo ang sumama sa tennis game, sa family day at sa family gathering namin? Inimbitahan po ako eh. Hindi ko naman pinilit ang sarili ko.
Lagi ka na lang may dahilan. Lagi kang may palusot. Hindi ko kasalanan kung mabait sa akin si attorney. Huwag mong babanggitin ng asawa ko na parang close kayo. Kayo lang po ang nagbibigay ng kahulugan sa lahat. Nagbibigay ng kahulugan? Harap-harapan mo nang sinisira ang pamilya ko. Hindi ko kasalanan kung may problema kayo sa pamilya nyo. Ang kapal ng mukha mo. May mali ba ako sa sinabi ko ha? At ginagaya mo pa ako. Damit, buhok, pati kilos ko gayang-gaya mo. At ano ngayon? Inggitera ka talaga. Ang bigat yata ng paratang mo sa akin ha? Hindi paratang yan. Alam na alam mo kung paano ka kumilos. Nagkakamali ka lang ng intindi. Hindi ako tanga para hindi mapansin ang ginagawa mo. Bakit ganito kasama ang tingin mo sa akin? Tumigil ka! Gina, anong ginagawa mo rito? Mabuti at nandito ka. Sabihin mo sa sekretarya mong to na layuan ka na niya. Ano na naman tong ginagawa mo, Gina? Nasa opisina ka. Wala akong pakialam. Ilang beses na kitang kinausap tungkol dito. Attorney, pasensya na po ah. Hindi ko po alam kung bakit galit na galit sa akin si Mrs. Atablanco. Huwag ka ngang magbait-baitan dyan. Alam ko namang ahas ka. Nagtatrabaho lang naman po ako eh. Gina, tama na ha. Pinapaya mo na ako sa opisina ko. Ako pa talaga ang nakakahiya ha? Siyang dahilan kung bakit magulo tayo. Attorney, okay lang po. Baka may pinagdadaanan lang ang asawa niyo. Ako talagang may pinagdadaanan ha? Wow, ang galing mo rin ano? Kontrolin mo nga yung sarili mo, Gina. Bakit? Dahil nandito siya? Dahil ayaw mong mapahiya siya ha? Dahil sumusobra ka na. Sumusobra? Ako? Siyang laging sumisingit sa buhay natin. Wala kang ibang ginawa kundi maghinala. Dahil may dahilan ako. Pagod na ako sa ugali mo. Lagi na lang ganito. At ngayon, anong gagawin mo ha? Lahat na lang issue sa'yo eh. Lahat na lang gulo. Ikaw naman kasi ang… Kung wala akong utang na loob sa'yo, matagal na sana kitang hiniwalayan. Anong sinabi mo? Attorney? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Gina, I'm sorry. Nabigla lang ako. Hindi, matagal mo nang gustong sabihin yan. Gina, Gusto mo na akong iwan, ganun ba ha? hindi ko sinabi yan. Nadala lang ako ng emosyon ko. Hayop ka? Magsama kayo. Sandali, nahihilo ako. Attorney, namumutla po ang asawa niyo. Ang ulo ko. Gina! Gina! Attorney, tatawag lang po ako ng ambulansya. Gina! Gina! Nawalan nga ako ng malay nung araw na yon. Nang magising ako, nasa ospital na ako at si Dennis ang nagbabantay sa akin. Ngunit hindi ko siya kinakausap. Masyado pang masakit sa dibdib ang mga salitang binitiwan niya at masyado ring mahina ang katawan ko para makipagsagutan pa sa kanya. Patuloy namang lumalaki ang mga butlig na tumutubo sa katawan ko at pabalik-balik din ang lagnat ko. Dumaan ako sa maraming test at nanatili 1 linggo sa ospital pero wala naman silang nakikitang malubhang sakit sa akin. Pinauwi rin ako at pinayuhan lang na magpahinga at iwasan ng stress. Binigyan din ako ng gamot at ointment para sa mga lumalaking butlig. Mommy, are you okay na? Hindi pa anak, masama pa rin ang pakiramdam ko eh. Bakit po kayo lumabas ng ospital kung hindi pa po kayo okay? Pinauwi na kasi ako ng doktor. Wala naman daw akong sakit anak. Pero bakit parang mahina ka pa rin, Mommy? Hindi ko rin alam anak. May kakaiba pa rin kasi akong nararamdaman eh. Masakit pa rin po ba ang katawan niyo ha, Mommy? Oo, tapos parang pagod na pagod ako. Mommy, natatakot ako nung nasa ospital ka. Sorry anak ha, hindi ko rin inaasahan na mangyayari yon eh. Don't worry, hindi na ako babalik doon. Mommy, huwag ka na muna masyadong gumalaw. Oo, Sabi ni Daddy, kailangan mo raw magpahinga at hindi ka raw dapat ma-stress. talaga? Concerned pala siya. Oo, lagi ka nga niyan tinitignan kapag tulog ka eh. Ganun ba? Opo, Mommy. Dumaan pa ang mga araw at parang hindi nga ako gumagaling. Nawawalan ako ng gana sa pagkain kaya mabilis din akong namayat. Ngunit unti-unti namang lumalaki ang tiyan ko. Napapansin ko rin na parang may nana sa loob ng malalaking butlig sa katawan ko. Habang patuloy kong iniinom ang mga gamot at pinapahid ang ointment, pakiramdam ko lalo pang lumalala ang aking kalagayan. Kumain ka na, Gina. Wala nga akong gana eh. Paano ka gagaling nito kung hindi ka man lang kumakain? Ayoko ngang kumain. Dahil ba ulit ito sa nangyari sa opisina? Ewan ko.
Kausapin mo naman ako ng maayos, Gina. Pagod ako. Ilang subo lang oh, kahit konti lang. Ayoko nga sabi. Hindi ka makakabawi ng lakas kung ganyan ka. Bahala na. Huwag kang ganyan sumagot. Nag-aalala lang ako sa iyo eh. Talaga ba? Oo naman. Hindi halata. Gina naman, ano ba yung mga sagot mo? Ano? Alam kong nasaktan kita sa mga nasabi ko. Gina, At anong gusto mong sabihin ko? magalit ka sa akin. Talakan mo ko. Huwag lang yung ganyan na parang wala ka ng pakialam. Nahihilo ako, Dennis. Ayoko nang magsalita pa. Bumalik na lang tayo ng ospital bukas. Bahala ka. Ano ba yung mga sagot mo? Gusto ko lang gumaling. Gagaling ka. Basta tulungan mo rin ang sarili mo. O sige, kumain ka muna kahit konti lang. Kumain nga ako ng konti. Ngunit sinuka ko lang din ang aking mga kinain. Ibinalik ako sa ospital ni Dennis para tignan muli, ngunit ganun pa rin ang kanilang nakikita. Baka raw dulot ng stress itong nararamdaman ko. Kapag binibigyan ako ng gamot, nawawala ang lagnat ko, ngunit bumabalik na naman ito. Gusto ng doktor na manatili muna ako ng ospital para mamonitor. Ngunit ayoko na eh. Lumabas kami roon at doon na lang ako sa bahay nagpagaling. Dumaan pa ang mga araw, halos hindi na ako makabangon at mabagal na rin akong maglakad. Payat na at malalim na rin ang mga mata ko. Lumolobo na rin ang aking tiyan na para bang may laman ito. Hanggang isang araw, bumisita si Yaya Oli sa bahay, ang dati kong yaya nung bata pa ako. Mami, may naghahanap po sa inyo. Sino yan? Matanda na po eh. Papasukin mo sa loob. Gina, kumusta ka na? Yaya Oli, kayo po ba yan? Oo, ako ito. Ang dati mong yaya. Yaya Oli, kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkita. Ayos lang ako. May pinuntahan lang kasi ako dito sa lugar ninyo. Kaya naalala kong bumisita na rin sa'yo. Ang tagal na nang huli tayong magkita, Yaya. Oo nga eh. Pero bakit ganyan ang itsura mo? May sakit ako, Yaya Oli, at pabalik-balik na kami sa doktor. Ngunit wala naman daw silang makita sa akin. Sandali nga. Titignan ko ng maayos ang mga mata mo. Ah, Diyos ko, Gina. Bakit po? Binabarang ka. Po? Barang? Oo, klarong-klaro sa mga mata mo na binabarang ka. Totoo po ba? Kaya pala hindi ka mapagaling ng mga doktor. Paano niyo po nasabing barang ito? Dahil marunong ako sa ganyang bagay. Kayo po? Oo, nung umalis ako bilang yaya mo, bumalik ako sa probinsya. Doon ako natuto sa matatanda naming kamag-anak hanggang sa pinagpatuloy ko ang pagiging albularyo. Kung ganon, isa na po kayong albularyo ngayon? Oo, marami na rin akong natulungan. Kaya nang makita kita, alam ko na kagad na hindi pangkaraniwan ang sakit na ito. Kaya pala kahit anong gamot, parang walang epekto sa akin. Dahil hindi gamot sa butika ang kailangan mo. Matutulungan niyo po ba ako? Matutulungan kita, pero kailangan ko munang kunin ang mga gamit ko. Yaya Oli, tulungan niyo po ako. Oo, babalik ako rito bukas. Magpahinga ka muna at ako ang bahala sa'yo. Sige po, Yaya Oli. Mommy, what's barang? Isang masamang bagay na ginagawa sa mga tao. Like curse? Parang ganun na nga, anak. Totoo ba yun, Mommy? Siguro, totoo nga, anak. Buong gabi mabigat ang loob ko sa mga sinabi ni Yaya Oli. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi, pero habang tinitignan ko ang mga butlig sa katawan ko at ramdam ko ang panghihina ko, gusto ko nang kumapit sa kahit na anong pag-asa para lang gumaling. Kinabukasan, bumalik nga si Yaya Oli, dala ang kanyang mga kagamitan. May bitbit siyang maliit na bag, mga dahon, langis, kandila, asin at ilang kakaibang bote. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Ganun pa rin po, mabigat po ang katawan ko at parang nangihina pa rin ako. Huwag kang mag-alala, susubukan nating ayusin yan. Pero bago kita pagalingin, kailangan muna nating alamin kung ano ang ugat ng nangyayari sa'yo. Sige po, Yaya Oli. Hindi basta-basta dumarating ang barang. Madalas, may dahilan kung bakit ka tinatamaan nito. Kailangan muna nating makita kung anong pinanggagalingan nito. Malalaman po ba natin kung sino ang may gawa nito? Hindi, pero malalaman natin ang dahilan kung bakit ka ginawa ng masama. Sige po, handa na ako. Sinimula ni Yaya Oli ang pagtatawas.
Nagsindi siya ng kandila at naglatag ng puting tela sa mesa. Iniligay niya ron ang isang mangkok na may tubig, asin at iilang dahon. Tahimik ang buong bahay at tanging mahinang dasal lang niya ang maririnig. Dahan-dahan niyang pinaikot ang kandila sa ibabaw ng ulo ko, balikat, dibdib, tiyan at mga kamay habang may binubulong na orasyon. Pagkatapos, ipinatak niya ang natunaw na kandila sa mangkok ng tubig. Unti-unting nabuo ang iba't ibang hugis sa ibabaw nito at matagal niya yung tinitigan para bang may binabasa siya ron. Maya-maya pa, napabuntong hininga si Yaya Oli at seryosong tumingin sa akin. Gina, ang dahilan ng barang sa iyong katawan ay inggit. Inggit? Oo, Gina. Naiinggit siya sa buhay na meron ka. Matagal na siyang naiinggit sa iyo kaya kanya pinabarang. Naiinggit sa akin at matagal na ho? May pumapasok ba sa isipan mo kung sino ang maaring gumawa nito sa iyo? Oo, Yaya Oli, may naiinggit po sa akin. Sino naman? Ang sekretarya ng asawa ko. Bigla na lang siyang sumulpot sa buhay namin. Lagi siyang nakadikit sa asawa ko eh. Pati sa mga family event nandun din siya. Ginagaya pa nga po niya ang kulay ng damit ko at maging ang buhok ko. Pakiramdam ko gusto niyang kunin ang buhay ko. Gina, masamang magbintang ng tao kung wala kang kasiguraduhan. Pero siya lang po ang naiisip ko eh. Posibleng tama ka, posibleng hindi rin. Kaya huwag ka munang manghuhusga. Wala naman pong ibang naiinggit sa akin eh. Pero may paraan para makumpirma nga kung siya nga. Paano po yun? Ibabalik natin ang barang sa pinanggalingan nito. Kung sino ang nagpagawa nito sa'yo, sa kanya mismo babalik ang sakit. Ibig pong sabihin, kung siya nga eh… Oo, at magkakaroon siya ng parehong sakit na nararamdaman mo. Sigurado po ba kayo? Kung siya nga ang may gawa, walang mintis ang balik niyan. Gawin niyo po yun. Gusto kong malaman ng totoo. Sigurado ka ba? Kapag sinimulan na natin ito, wala nang atrasan, ha? Sigurado po ako. Ibalik niyo sa kanya ang ginawa niya sa akin. Pinahiga ako ni Yaya Oli sa sahig at pinalibutan ng asin ang higaan ko. Nagsindi siya ng 3 kandila sa paligid at pinataka ng langis ang ulo ko, noo, dibdib, tiyan at mga palad ko. Habang mahina siyang nagdarasal, paulit-ulit niyang pinapahila ng dahon ng katawan ko mula ulo hanggang paa, na para bang may hinihila siyang mabigat palabas sa akin. Maya-maya pa, sumikip ang dibdib ko at nagsimula akong ubuhin ng malakas. Bigla akong napaupo at napasuka. Sunod-sunod na lumalabas sa bibig ko ang mga patay na ipis. Napatakip ako sa takot habang si Yaya Oli na natiling kalmado. Sinabi niyang yun ang dumi at bigat na nilagay daw sa katawan ko. Ilang sandali pa, may isang buhay na ipis na lumipad palabas ng bintana. Ayon kay Yaya Oli, yun na nga raw ang huling piraso ng barang na babalik sa taong nagpagawa nito. At pagkatapos nun, bigla akong naramdaman na gumaan ng konti ang katawan ko. Yaya Oli, gumaan ng konti ang katawan ko. Hindi na kasing bigat kanina. Mabuti. Ibig sabihin, natanggal na sa katawan mo ang kumakapit sa'yo. Pero kailangan mo munang magpahinga para bumalik ang lakas at sigla ng katawan mo. Opo, Yaya Oli. Uminom ka ng tubig, kumain ka kahit paunti-unti at matulog ka ng maayos. Sige po. Huwag mo rin masyadong isipin kung sino ang may gawa nito. Lalabas din ang katotohanan sa tamang oras. Maraming salamat po, Yaya Oli. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako gagaling. Anak, matagal kitang inalagaan noon. Syempre, hindi kita pababayaan ngayon. Namiss ko po kayo. Ako rin. Pero magpagaling ka muna, ha? Yan ang pinaka-importante ngayon. Salamat po talaga. Sige, uuwi na muna ako. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka, ha? Sige po, mag-iingat po kayo. Pagkaalis ni Yaya Oli, nagpahinga muna ako sa kwarto. Sa unang pagkakataon parang gumaan ang katawan ko kahit papano. Hindi pa man ako tuluyang magaling, ramdam kong unti-unti nang bumabalik ang lakas ko. Nakahinga na rin ako ng maluwag at nakatulog ng mas maayos. Pag uwi ni Dennis, ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Ang pagdating ni Yaya Oli, ang pagtatawas, ang sinabi niyang may nagpabarang sa akin at kung paano niya ako pinagaling. Kung ganun, sino ang naiisip mong bumarang sa'yo? Hindi ko na kailangang sabihin pa. Pareho naman nating alam eh. Wala ka pa rin tigil sa pagdidiin sa kanya eh.
Siya lang naman ang may dahilan para gawin yun sa akin eh. Gina, barang na ang pinag-uusapan natin ngayon. Kaya nga, at malinaw ang sinabi ni Yaya Oli. Inggit ang dahilan. Sino pa bang kilala mong naiinggit sa akin ha? Hindi ibig sabihin nun na siya kagad. Pero siya lang ang laging nasa paligid natin. Siya ang gustong sumingit sa pamilya natin. Siya ang gumagaya sa akin. Baka iniisip mo lang yan kasi nga ayaw mo sa kanya. Hindi, ramdam ko mula pa noon na may mali sa babaeng yun. Gusto kong gumaling ka, Gina. Pero ayaw kong nagpapaniwala ka sa kung ano-ano. Hindi ito kung ano-ano no, Dennis. Gumaan nga ang pakiramdam ko nang gamutin ako ni Yaya Oli eh. Oo, mas maayos ka na ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun, totoo lahat ng sinabi niya. Hindi mo naman kailangan maniwala ngayon eh. Anong ibig mong sabihin? Hintayin mo na lang. Anong hihintayin ko? Ang pagbabalik ng barang sa kanya. Kapag nagkasakit ang sekretarya mo ng gaya ng sakin, mapapatunayan kung tama ako. Nakakatakot naman yang iniisip mo. Hindi ako nananakot, Dennis. Kampante akong mapapatunayan ko yan. Hindi na sumagot pa si Dennis at nanahimik na lamang. Kita ko sa mukha niya na hindi pa rin siya naniniwala sa mga sinasabi ko pero wala na akong balak makipagtalo pa sa kanya. Kampante ko sa nalalaman ko at handa akong maghintay sa paglabas ng katotohanan. Dumaan pa ang mga araw at unti-unti nang bumalik ang sigla ko. Nawala nang pabalik-balik kong lagnat, lumiit na rin ang mga butlig sa katawan ko at nakakakain na rin ako ng mas maayos. Naririnig ko na rin na ilang araw na raw hindi pumapasok si Tricia sa opisina. Kaya naman minabuti kong magpunta ron para malaman kung totoo nga talaga ang nangyayari. Oh, Gina, bakit nandito ka? Narinig kong ilang araw nang hindi pumapasok ang sekretarya mo. Bakit? May sakit ba siya ha? Anong sakit niya? Sinong may sabi niyan? Narinig ko lang naman. Totoo ba ha? Gina, bakit mo ba pinapakailaman pa yan? Sagutin mo na lang ako, may sakit ba siya ha? Kung meron man, personal na bagay niya na yun. Personal? Kapag ako nagkasakit, alam na alam niya. Tapos siya biglang sikreto ha? Ayan ka na naman eh. Nagtatanong lang naman ako eh. Wala kang dapat alalahanin. May umaasikaso naman sa trabaho niya eh. Hindi trabaho ang tinatanong ko. Siya mismo ang tinatanong ko. Gina, please lang, huwag ka nang gumawa ng issue. Kung walang issue, bakit hirap na hirap kang sumagot? Hindi ako hirap sumagot. Ayoko lang yang iniisip mo. E di pabulaanan mo, sabihin mong maayos siya at walang sakit. May sakit siya. Oh, ayun! Hindi naman malala yung sakit niya ngayon. At bakit? Ano bang sakit niya ha? Kailangan mo pa ba talagang malaman? Sabihin mo nga sa akin. Nilalagnat siya nitong mga nakaraang araw. Nangihina rin, kaya hindi muna pumapasok. Lagnat lang? At may mga rashes daw sa katawan niya. Nagpa-check up na rin siya at may gamot na rin siyang iniinom. Rashes ba o kaya mga butlig? Nagkataon lang yun, Gina. Pero gagaling din siya kagad. Sigurado ka bang nagkataon lang ha? Gina, Makinig ka Dennis. Ito na yung sinasabi ko sa'yo. maraming sakit ang may ganyang sintomas. Pero bakit eksaktong pagkatapos kong gumaling ha? Hindi ko alam. Ayokong isipin niyang mga gusto mong isipin. Kahit ayaw mo, lumalabas na ang totoo. Umalis ako sa opisina nang mas matibay ang kutob ko. Pilit mang itanggi yun ni Dennis, ramdam kong unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Tahimik lang siya pero kita ko sa mukha niya ang pag-aalala. Samantalang ako, lalo akong naging kampante na hindi ako nagkamali sa hinala ko. Dumaan pa ang mga araw at hindi pa rin daw pumapasok si Tricia sa opisina. Isang araw, bigla na lamang siyang nagtungo sa bahay namin. Pagbukas ko ng pinto, halos hindi ko siya makilala. Namumutla siya at halatang nangihina. May mga butlig na rin sa kanyang balat at namamaga ang ilang mga parang may nana sa loob. Malaki na rin ang pinayat niya. Nakaumbok na rin ang tiyan niya kagaya ng nangyari sa akin noon. Mrs. Atablanco? Tricia? Nandyan po ba si attorney? Ha, klarong-klaro sa itsura mong tama nga ang hinala ko. Tricia, anong ginagawa mo rito? Hindi ko na kaya. Sinasabi ko na nga ba eh, ikaw ang bumarang sa akin ano? Attorney, akala ko ba babalikan mo ako? Akala ko ba pagagalingin mo ako? Bakit hindi mo na ako binalikan? Anong hindi binalikan? Tricia, huwag tayong mag-usap dito. Hindi, mag-usap kayo rito. Gusto kong malaman ang lahat. Please, Tricia. Sa labas na lang tayo. Pero hindi mo tinupad ang mga pangako mo, attorney. Anong pangako? Denny, sumagot ka.
Hindi ito ang tamang oras, Gina. At kailan ang tamang oras ha, Aber? Matagal na kaming may relasyon ni Atty. Mrs. Satablanco. Ano? Trisha, tama na. Hindi, Atty. Pagod na akong itago ang lahat ng ito. Totoo ba ito ha? Gina, makinig ka muna. Isang oo o hindi lang ang isasagot mo. Oo, Matagal na ba? Matagal na. Lagi niyang sinasabing sawa na siya sa away niyo. Napagod na siya sa pagsiselos mo, sa mga hinala mo, sa gulo sa bahay ninyo. Kaya pala ganyan ang pakikitungo mo sa akin. Gina please. Makinig ka muna pwede? Pinangako niyang hihiwalayan ka niya. Sabi niya matagal ka na raw niyang gustong iwan, ngunit may utang na loob daw siya sa'yo dahil ikaw ang dahilan kung bakit siya naging abogado. Pero naghihintay lang daw siya ng tamang timing para hiwalayan ka niya. Ang sama mo, Dennis! Galit lang ako noon. Marami akong nasasabing hindi ko dapat sabihin. Hindi lang naman isang beses yun eh. Paulit-ulit mong sinabi yun sa akin. Kaya gusto mong ikaw ang ipalit sa akin, ha? Oo. Kaya mo ako pinabarang? Oo. Mali ang ginawa mong pambabarang, Trisha. Gusto ko lang na mawala ang asawa mo para wala nang haharang pa sa atin. Kapag namatay siya, ako nang ipapalit mo sa buhay niya. Hindi ka lang pala inggitera. Isa ka ring demonyo. Mahal ko ang asawa mo, Mrs. Satablanco. Kaya ko yun nagawa. Mahal mo ko? O gusto mo lang palitan ang asawa ko dahil sa inggit mo? Pero ikaw ang dahilan kung bakit ako umasa. At ako ang papatayin mo sa pagmamahal at inggit mong yan? Hindi ko akalaing babalik sa akin ang barang. Nang bumalik ako sa mambabarang na yon, wala na siya. Hindi na nagpakita sa akin. Pinabayaan niya ako. Trisha, Attorney, ang sabi mo tutulungan mo ako eh. Nababalikan mo ako. Pero iniwan mo ako. Hindi ka na nagpakita sa akin. tinulungan kitang magpatingin sa doktor. Pero hanggang dun lang ang kaya kong gawin. Mrs. Satablanco, tulungan mo ako. Tulungan ka? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin? Wala na akong ibang malalapitan pa. Nakaligtas ka sa barang na yon kaya Bakit mo ba ako kinamuhian ng ganito, Trisha? Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Dahil matagal na kitang kinaiinggitan. Anong matagal na? Hindi nga tayo magkakilala eh. Magkapit bahay tayo noon. Ang nanay ko na masukan sa isang bahay sa subdivision na ito. Lagi kitang nakikita. Ikaw yung dalagitang maganda, mabait, maayos ang buhay, laging kumpleto. Samantalang kami, hirap na hirap sa buhay. Kaya pala pamilyar ka sa akin. Oo. At yan din bang dahilan kung bakit ka galit sa akin? Hindi ko napigilan. Nang magkita tayo ulit, bumalik ang lahat. Nakita kong nasa iyo pa rin ang lahat. Magandang bahay, anak, asawa, maayos na buhay. Gusto kong maranasan naman yun kahit minsan lang. Kaya gusto mong kunin ang lahat sa akin? Oo, pero hindi ko inakalang ganito ang mangyayari. Pareho niyo akong niloko. Mrs. Satablanco, tulungan mo ako, please. Noong naghihirap ako, naawa ka ba sa akin, ha? Parang awa mo na. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam. Hindi ko na kayang sakit. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Sising-sisi na ako. Nagkamali ako. Parusa na siguro tong nangyayari sa akin. Parusa nga talaga yan sa lahat ng mga ginawa mo. Mrs. Satablanco, please tulungan mo ako. Hindi ko na kaya ang sakit. Ayoko pang mamatay. Ayokong maging katulad mo, Trisha. Kahit muntikan na akong mamatay dahil sa'yo, hindi ako kikitil ng buhay. Mrs. Satablanco? Tutulungan kita. Sige, ipatatanggal ko ang barang sa katawan mo. Pero makinig kang mabuti sa kondisyon ko. Kahit ano pa yan, papayag ako. Magpapakalayo-layo ka. Aalis ka sa trabaho. Hindi ka nalalapit sa asawa ko, sa anak o sa pamilya ko. At habang buhay kang hindi magpapakita sa amin. Opo, pangako, gagawin ko yan. Kapag nagpakita ka sa amin, kahit anino mo lang, ibabalik ko ulit ang barang sa'yo. Oo, hindi na ako magpapakita sa inyo kahit kailan. Siguraduhin mo lang. Tinawagan ko kagad si Yaya Oli at pinaliwanag ang nangyari. Hindi nagtagal dumating siya sa bahay dala ang kanyang mga gamit. Pagkita niya kay Trisha, agad niyang sinabi na kailangan ng simula ng pagpapagaling bago pa lumala ang kalagayan nito. Pinahiga niya si Trisha, nagsindi ng kandila at nagsimulang magdasal habang pinapahira ng langis at dahon ng buong katawan ni Trisha. Maya-maya, nagsuka rin si Trisha ng mga patay na ipis at ilang sandali pa, unti-unti nang humupa ang panginginig at hirap ng kanyang katawan.
Nagtagumpay nga si Yaya Oli na mapagaling siya. Kailangan niya munang magpahinga ng ilang araw para tuluyang bumalik ang kanyang sigla. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong dalawa. Huwag mo akong pasalamatan. Gawin mo ang pinangako mo. Oo, aalis na ako. Magre-resign na ako at hindi na ako magpapakita pa sa inyo kahit kailan. Siguraduhin mo lang ha. Ayoko nang maulit pang lahat ng nangyari. Sapat na ang lahat ng sakit na naranasan ko para matuto ako. Hindi madaling burahin ang ginawa mo ha. Mrs. Atablanco, pasensya na po talaga. Umalis ka na lang ng maayos. Yun ang pinakamabuti mong gawin. Tama na ang sumbatan. Ang mahalaga, natapos na ang gulong ito. At ikaw, Tricia, tandaan mo ito. Ang inggit kapag pinatagal sa puso, unti-unting sumisira sa isip at sa buhay ng tao. Naiintindihan ko po. Imbes na tumingin sa buhay ng iba, pagtrabahuhan mo ang sarili mong buhay, doon ka aasenso. Opo, at kayong dalawa, patuto rin kayo sa nangyari. Walang magandang naidudulot ang sikreto, panloloko at galit. Opo, Yaya Oli. O siya, tapos na ako rito. Sana hindi na ito mangyari ulit, ha? Umalis nga si Tricia matapos ang gabing yon. Tinupad niya ang kanyang pangako, nag-resign siya sa trabaho at tuluyan nang lumayo sa amin. Mula noon hindi na siya muling nagpakita kailanman. Pagkaalis niya, iniwan kaming mag-asawa na tahimik ngunit mabigat pa rin ang pakiramdam. Kahit wala na si Tricia, alam kong marami pa kaming kailangan ayusin matapos ang lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Nagkamali ako. Marami akong maling ginawa sa'yo. Hindi pagkakamali yun, Dennis. Pinili mo yun. Alam ko, nasaktan kita, niloko kita, at pinabayaan kita noong kailangan mo ko. Mabuti naman at alam mo. Humihingi ako ng tawad sa'yo, Gina. Kahit alam kong kulang yun sa lahat ng mga ginawa ko. Dennis, hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Oo, naiintindihan ko. Pinagkatiwalaan kita bilang asawa ko. Ikaw dapat ang kakampi ko. Pero ikaw pang unang sumira sa akin. Araw-araw kong pagsisisihan yun, Gina. Sana naisip mo yan bago mo yun ginawa. May pag-asa pa ba tayo? Sa ngayon, hindi ko alam. Anong gusto mong mangyari? Dennis, gusto ko munang huminga. Gusto ko munang mabuhay nang hindi nasasaktan sa tuwing nakikita kita. Anong ibig mong sabihin? Maghiwalay na muna tayo. Pero Gina, Kailangan natin ito. Pareho tayong wasak eh. Pareho tayong naligaw. ayoko mawala ka sa akin. Nawala na ako sa'yo nung pinili mong manloko. Gina, Hindi ko naman sinasabing tapos na tayo eh. Sinasabi ko lang na hindi pa ngayon ang tamang panahon para sa atin. sige. Maghihintay ako sa panahong yun. Huwag kang maghintay sa akin. Ayusin mo ang sarili mo. Ako rin, aayusin ko ang sakin. At kung dumating ang araw na yun na handa na tayo, Tignan natin kung handa ba tayo para sa isa't isa. mahal pa rin kita at sana darating ang panahon na mapapatawad mo ko. Alam kong masakit ang aking desisyon, Miss Winnie. Masasaktan ako at lalong-lalo na si Sofia. Ngunit kailangan ko yung gawin para sa aking sarili at sa aming pamilya. Ipiniliwanag ko sa aking anak ang mga nangyari at naintindihan naman niya ako. Nagpakalayo-layo nga si Dennis at umalis sa law firm ng aming pamilya upang ayusin ang sarili niyang buhay. Habang ako naman nagtuon ng panahon sa pagpapagaling sa sarili ko at sa pagpapalaki kay Sofia. Dumaan ang maraming taon at unti-unti nang naghilom ang sakit na aking nararamdaman. Nawala ang galit, humupa ang sama ng loob at napalitan niyo ng kapayapaan. Isang araw, muli kaming nagkita ni Dennis. Nang makita ko siya, naramdaman kong handa na akong magpatawad at kaya ko nang buuin muli ang pamilyang minsan nang nawasak. Doon ko lang natutunan na walang mabuting na idudulot ang inggit dahil kaya nitong sirain ang buhay ng iba at pati na rin ang sarili mong buhay. Pero kung may pagsisisi at tunay na pagbabago, may pag-asa pa ring muling maayos ang mga nasira. Sana po nagustuhan niyo ang binahagi naming kwento ngayon. May mga listeners po ako na gusto kong i-shoutout ha.
tulad ni Daisy Oclarit, Lydia Cumayas, Maria Oros, kay Victoria Escote. Advance happy birthday po, ma'am. Happy birthday po. At kay Emily tayo na nag-comment, ang sabi po niya, "Good morning, greetings from Switzerland, Miss Winnie. I just woke up and saw your new upload. Every time mas lalo kang gumagaling sa pag-arte together with your partner. I wish 1 million followers for your channel. God bless you more." Nako, lubos po kami nagpapasalamat sa inyong lahat na nakinig, nagkomento at sumusuporta po sa channel namin. Abangan niyo pa po sana mga susunod naming upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Siyempre po, go pa rin po tayo for 100k subscribers. Malapit na yun. Siyempre po sa tulong po ninyo. Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John Next time po ulit, makinig po kayo lagi. na nagsasabing maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa walang sawang pagsuporta. God bless po sa ating lahat!